Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, September 25, 2024. Patuloy pa rin umiiral sa ating bansa yung easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. At apektado nga po niyan ang Bicol region, Quezon, kasama rin po ang eastern section ng Visayas. Asahan naman natin may mga kumpulan ng kaulapan na posibleng magdala ng pag-ulan sa may parte ng Palawan at pulupulong pag-ulan sa may northern portion ng Mindanao at ng natitirang bahagi ng Visayas. At tayo naman sa ating advanced weather forecast, meron nga tayong posible pa rin na sama ng panahon na posibleng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Dito nga po yan sa eastern section ng Taiwan at posibleng mas bumaba pa po yan sa may northeastern portion ng extreme northern Luzon. At ito nga po sa ngayon ay tumaas yung tsansa na maging isang bagyo. At dito naman po sa ating rain map animation, mamayang alas 9 ng umaga magiging makulimlim ang kaulapan ng western section ng ating bansa. At habang mataas ang posibilidad na may mga tsansa ng pagulan sa parte ng Palawan. At yung malaking bahagi naman ng ating bansa ay magiging maayos at magandang lagay ng panahon, maliban na lamang po sa localized thunderstorm. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon mamaya, mananatiling maayos at magandang lagay ng panahon. May mga tsansa ng thunderstorm sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon. May chance rin po ng mga biglang pagbuhos ng pagulan sa may porte ng Mindanao at ilang bahagi nga po ng eastern section ng Visayas. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, asahan natin na magiging maayos at maganda pa rin po ang lagay ng panahon at meron pa rin po tayo mga isolated rain shower. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po September 26, easterlies pa rin po makakapekto sa ating bansa at may posibleng low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng September 27, posibleng nga mabuo na itong low pressure area dito sa loob ng ating bansa at posibleng yung extension ng kaulapan niyan ay magpaulan sa parte ng extreme northern Luzon. Pagdating naman po ng September 28, ito nga po mataas ang tsansa. Tumaas nga po yung tsansa niya na mag-develop into tropical depression or mahinang bagyo. Pagdating naman po ng September 29, ito po ay posibleng umabot sa tropical storm category at kung mapapansin nga po natin na apektado po niyan yung extreme northern Luzon. Sa ngayon nga po, mababa naman ang tsansa ng landfall scenario niyan dahil posibleng lumabas din po yan ng ating bansa at ito'y patungo muli dito sa may parte ng China or dito nga po sa may parte ng Japan. Pagdating po ng unang araw ng Oktubre, ito po'y posibleng mas lumakas pa habang nasa eastern section po yan ng Taiwan. At pagdating naman po ng October 2 hanggang October 3, patuloy pong lalakas nga yung posibleng bagyo na yan. At ito nga po by October 3 lalabas na yung pinakasentro niyan sa ating PAR line. Pagdating naman po ng October 4, asahan po natin muling iiral yung easterlies o yung mainit na hangin nang gagaling sa dagat Pasipiko sa ating bansa. Again, inuulit natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Lalo't malayo pa nga po itong ating minomonitor na posibleng panibagong bagyo na makakaapekto sa ating bansa. Manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman po natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.